Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo na ang mga antigong gamit ay madalas may kakabit na kababalaghang taglay? Kung oo, inaanyayahan ko kayong pakinggan ang liham ng ating letter sender ngayong gabi ng kababalaghan. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi po sa inyo at maging sa inyong mga tagapakinig. Nawa'y nasa maayos po kayong kalagayan at kalusugan. Ako po si Emilio, 28 taong gulang at kasalukuyang unemployed. Don't get me wrong Papa Dudut, hindi po ako tamad kaya wala akong trabaho ngayon. Actually, kakaresign ko lamang sa former job ko bilang isang cybersecurity engineer sa isang kilalang kumpanya. Well-paying job naman po ang aking trabaho before. Nagkataon lang po talaga na masyado na akong na-burnout at hindi ko na kinakaya ang stress. Kaya naman nakapag-decide ako na mag-quit na lamang muna. Hindi naman sa pagmamayabang pero for sure, makakahanap pa rin naman ako ng trabahong maganda kung gugustuhin ko dahil maganda rin naman po ang credentials and working experiences ko. Isa pa, hindi naman ako obligadong magtrabaho dahil masasabi kong nanggaling po ako sa pamilya na may sinasabi sa buhay. Anyway, ang kwento ko pong ito ay hindi tungkol sa kung ano ang meron ako, kundi tungkol sa nakakakilabot at makapanindig balahibo ang karanasan ko sa bahay ng aking lola nang minsan akong magstay doon. Naisipan kong magbahagi ng kwentong kababalaghan dahil madalas akong nakikinig sa mga nananarate ninyong horror stories at isang araw ay naisipan ko na lamang na isulat ang liham na ito at subukan na ipadala sa inyo. Hopefully ay mabasa ninyo ito at ma-feature sa inyong YouTube channel. Pasensya na po at may pagkakonyo ako minsan. Hindi ko lang po maiwasan na gumamit ng English dahil nasanay akong gamitin ito. Papa Dudut, pinanganak at nag-iisip na po ako dito sa Manila. Both of my parents ay nanggaling din sa may sinasabing pamilya at parehas na doktor. Si Mami ay isang pediatrician at si Papa naman ay isang pulmonologist. Tatlo naman po kami magkakapatid at ako ang bunso. Ang dalawa ko pong kapatid ay may mga asawa at anak na. Si Ate Cha ay nasa London at si Kuya Danilo naman ay nasa New York. Ako na lang po ang naiwang single sa aming magkakapatid at masaya naman po ako sa current status ko. Katatapos ko lang din kasing masaktan. Ilang taon na rin ang nakakalipas kaya I decided na umuwi ng probinsya nang sumapit ang summer. And that's when my spine-tingling experiences happened. Maikli lamang po ang kwento kong ito kaya't sana ay mapaglaanan ninyo ng oras na basahin. At sa mga listeners naman sana ay magustuhan ninyo ang inyong mapapakinggan. Quick story lang po muna kung paano kami nagkakilala ng ex-girlfriend kong itatago na lang natin sa pangalang Naya. Nag-aaral kami sa same university and ipinakilala siya sa akin ng isa sa mga best friend ko.
Nagkausap, naging magkaibigan, na-develop, nagkaroon ng understanding hanggang sa nanligaw ako at sinagot niya naman. Sino bang hindi mapapa-oo ang pogi ko kaya? Hehe, just kidding Papa Dudut. Naya and I are both happy sa relationship namin as boyfriend and girlfriend. We've been together for 8 years, not until nalaman kong nag-cheat siya. At ang reason na fall out of love daw siya sa akin, Papa Dudut. I tried my very best para ayusin ang relasyon namin. Nag-effort ako ng sobra, ginawa ko ang lahat para mabalik ang dati. Pero siya na mismo ang may ayaw. I am planning pa naman na mag-propose na sa kanya weeks before the cheating incident happened. Dahil sa pangyayaring yon ay ginusto kong magkaroon ng fresh start. Pakiramdam ko kasi kapag nag-i-stay ako sa condo unit ko ay paulit-ulit akong binabagabag ng ala-ala ko kay Naya. That's when I decided na umuwi ng probinsya namin sa Antique at bisitahin si Lola. Matagal-tagal na rin kasi mula noong huli akong nakapunta sa probinsya. At oras na siguro para muli kong makita si Lola. Pati na si Tita Annie and some of my cousins. Hindi ako nagsabi na magbabakasyon ako ng probinsya. Kaya naman nang makita ako ni Lola Senyang ay agad niya akong niyakap at ilang beses akong pinupog ng halik. Na para bang isa pa rin akong bata sa paningin niya. Kahit na isa na akong grown old man. Maging sina mommy at daddy ay nagulat nang tumawag sa kanila si Lola na naroon ako. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito, Apo? E di sana ay nakapagluto ako ng maraming pagkain. Tanong ni Lola habang nakayaka pa rin sa akin. Surprise, Lola! Kung magsasabi ako sa iyo na magbabakasyon ako dito, eh di hindi na po yun surprise, sabi ko. Pagkatapos noon ay kinurot niya pa ang ilong ko at siya namang mano ko sa kanya. Hay nako Emilio, ikaw talaga puro ka paandar, sabi pa niya. O halika na at pumasok na tayo sa loob. Tamang-tama at may natira pang ulam doon sa kusina. Katatapos lang din naming mananghalian. Siguradong gutom ka na, dagdag pa niya. Tama ka Lola, super hungry na po ang pogi mong apo. Naku iba talaga pag lumaki sa Maynila no. Pa-English pa. Natawa na lamang ako nang sabihin niyo ni Lola. Oo nga po pala Papa Dudut, si Lola Senyang po ay nanay ni Mama at sobra kaming malapit na magkakapatid sa kanya. Isa pa ay masasabi kong maayos at maganda ang pagpapalaki nila Lolo at Lola, kina Mama at sa mga tito at tita ko. Kahit kasi galing sila sa pamilyang angat sa buhay, eh hindi sila inispoiled nila Lolo at Lola. Kaya naman growing up ay medyo ganun din ang naging way ng pagpapalaki sa amin ni na Mommy at Daddy. Yung iba nami-misinterpret pa nga kami dahil madalas may misconception na kapag may pera ka at nag-i-English pa ay matapobre ka na, which is not true. Isa pa ay marunong din naman akong magsalita at nakakaintindi ng malalim na wikang Filipino. Nasanay lang talaga kami sa wikang Ingles dahil yon madalas ang ginagamit sa bahay kapag kinakausap kami nila Mommy at Daddy. Pero that doesn't mean na matapobre at nilulook down namin ang mga tao na hindi pinalad sa buhay. Masasabi ko na kung ano man ang meron kaming magkakapatid, pinaghirapan naman namin yon. And we earned it using our blood, sweat and tears. Siguro ay malaking factor na rin na kahit papaano ay may privilege kami to do things na gusto naming gawin dahil may pera sina Mommy at Daddy. Pero isang factor lamang yon. Mind you,
Hindi rin biro ang pinagdaanan ng mga kapatid ko para makapunta sila sa kung ano ang estado nila sa buhay ngayon. At ganon din ako. Matapos akong yayain ni Lola sa loob ng bahay ay agad ako nananghalian at pinadala niya sa pinsan kong si Adrian ng mga gamit ko. Sa isang bakanting kwarto na hindi tinatauhan at nakalaan talaga kung sakaling may bibisita sa bahay. Malaki ang bahay ni Lola sa probinsya, Papa Dudut. Malaki para sa ilang taong nakatira doon. Suma total ay 3 lang sila dahil wala na rin si Lolo. He died 3 years ago dahil sa katandaan. Bali ang mga kasama na lamang ni Lola sa bahay ay sina Tita Annie, panganay na kapatid ni Mama, ang bunso niyang anak na si Adrian at si Lola. Nasa barko ang asawa ni Tita Annie, isang seafarer, at nagdesisyon na lamang siyang maging housewife. Kahit na maganda ang career niya noon sa Amerika bilang isang nurse. Mas ginusto niya kasi na matutukan sa pag-aalaga ang mga anak niya. At alalayan na rin si Lola Senyang dahil tumatanda na ito at medyo nanghihina na. Ang iba pa nilang mga kapatid ay nasa ibang bansa na o di kaya ay nasa Pilipinas pero sa ibang lugar at malayo din sa probinsya. Pero ilan sa mga kapitbahay namin doon ay kamag-anakan din nila Lola. Renovated na ang bahay sa palagay ko, Papa Dudut, dahil nang huling makapunta ako roon ay hindi ganoon ang estilo noon at wala pa yung kwarto na tinutuluyan ko noon. Pagkatapos kumain ay nag-decide akong pumunta sa kwarto na paglalagian ko sa paninirahan kina Lola. Pagbukas ko ng pinto ay biglang lumabas si Adrian. Matapos niyang ilagay ang lahat ng gamit na dala ko na siya namang ikinagulat ko. Napasapo pa ako sa aking dibdib at napabuga ng hangin. "You make me nervous, boy," medyo pabirong sabi ko kay Adrian. "Sorry Kuya Emilio," saad niya. Kuya ang tawag niya sa akin dahil mas matanda ako sa kanya ng 3 taon. "Okay lang," tugon ko. "Kuya." "Yes, Adrian." Hindi agad siya nagsalita pabalik nang tumugon ako sa kanya at tila nag-iisip ng sasabihin bago ibuka ang kanyang bibig. "Wala Kuya Emilio. Gusto ko lang sabihin na magdasal ka," sabi nito sabay mabilis na naglakad papalayo. Napakunot noo ako sa sinabi ng pinsang kong si Adrian. Anong ibig niyang sabihin doon? Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan at hindi ko man aminin ay gumapang ang kilabot sa katawan ko. Napailing na lamang ako at natawa sa aking inasal. "Ano ba Emilio, tanghaling tapat, natatakot ka?" Tahimik kong sabi sa aking sarili. Pilit na kinukumbinse na gusto lang akong paalalahanan ni Adrian na magdasal ako. Pero ang weird lang na out of nowhere yun ang sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Ewan ko ba, iniisip ko na lamang na baka may pagka-weirdo lang talaga ang pinsan ko na yon. Umingit ang pinto nang buksan ko yon. At muli ako nagulat sa tumambad sa akin. Nakatapat sa pinto ko ang isang full-size mirror na kung susuriing mabuti ay luma na ang disenyo. At mula sa aking kinatatayuan ay kita ang aking refleksyon na siyang ikinagulat ko dahil akala ko ay kung sino na ang nakatayo sa harapan ko. Napabuntong hininga ako at natawa. Nang tuluyang makapasok ay nilibot ko ng tingin ang kwarto. Maganda yon, Papa Dudut, halatang hindi hinahayaan na palikabukan dahil malinis at masasabing well-maintained. Air-condition din yon na sobra kong kinatuwa at malaki pa ang kama. Sa kaliwang bahagi ay may 2 life-size figurine ng mga babae na nakasuot ng lumang disenyo ng damit. Ang isa ay nakasombrero,
na parang sinuot ng mga cartoon character gaya ng sa Princess Sarah, at ang isa naman ay nakatirintas ang buhok at ang itsura ay mas matanda doon sa isang figurine. Nakadamit din ang sosyal na parabang nanggaling sa isang royal blood family. I think kung tatayo ako malapit doon, tansya ko'y hanggang balikat ko na ang isa, at ang isa naman na parang mas bata ay mataas lang ng kaunti sa aking bewang. For context, ang height ko po ay 5'11", Papa Dudut. Ang kulay ng mga babasaging figurine na yon ay puting, ngunit napapansin na may kalumaan na rin po ito, kaya't medyo may pagka-yellowish na. Kumbaga yellowish white ganon. Noong ko lang nakita yon, dati-rati naman ay dumadalaw na kami sa bahay nila Lola, ngunit hindi ko pa nakikita ang mga yon. Naisip ko na baka bagong bili lang ni Lola. Ang hilig niya pa naman sa mga antique. I remember noong hindi pa nare-renovate ang bahay na ito. Napakaraming antique collections ni Lola na kagaya ng mga figurines na yon. May ilang pang mga santo, vase, cabinet, and many more. Hindi ko lang alam kung nasaan na ang mga yon. Maybe nasa ibang parte ng bahay. After looking around the room, I held out my hand and threw myself on the bed. Dinama ko ang malambot at manipis na tela ng kama. It really feels good. Mabuti na lang at nabuksan na ni Adrian ang aircon bago pa ako makapasok, kaya dama ko ang lamig na lalong nagpapresko sa aking pakiramdam. Habang dinadama ang malambot na kama ay ipinikit ko ang aking mga mata at hindi na malayang nakatulog na pala ako dala marahil ng pagod at kabusugan. Nagising na lamang ako nang makaramdam ako ng bigat sa bandang dibdib. Pinilit kong gumalaw ngunit hindi ko magawa. I also tried to scream but there's no sound came out of my mouth. Nang maimulat ko ang aking mata ay doon ko lang napansin na may isang babaeng nakaputing bestida na nakadagan sa dibdib ko. Kitang-kita ko ang nakarehistrong galit sa kanyang mukha. She was so mad and I don't even know the reason why. I don't even know her either. Muli kong sinubukang magpumiglas at sa wakas ay nagawa kong makaalis mula sa pagkakadagan niya. Akala ko ay tapos na ang kilabot na nararamdaman ko, ngunit gano'n na lamang ang takot ko nang makita ko ng mas malinaw ang anyo ng babae. Napansin kong may mga mantsa ng dugo ang kanyang puting bestida. Maging ang kanyang mukha ay parang nabubulok din ang kanyang balat at mabuto na ang kanyang kamay. Isa pa sa lalong nagpakilabot sa akin ay nang napansin kong hindi nakasayad ang paa niya sa lupa, as if there was no gravity that's pulling her down. Iniamang niya ang kanyang mga kamay na akmang sasakalin ako at mabilis siyang nakapunta sa pwesto ko. Wala na ako ibang nagawa kundi ang sumigaw at ipikit ang aking mga mata sa labis na pagkatakot. I was very scared at that moment, Papa Dudut. Emilio! Emilio, iho, kakain na. Narinig ko ang paulit-ulit na katok ni Tita Annie mula sa labas, kaya't napabalikwas ako ng bangon. Panaginip lang pala, sabi ko. Agad akong tumayo palapit sa pinto para pagbuksan siya. Ayos ka lang ba? Narinig kitang sumisigaw, anong nangyayari? Batid ko ang pag-aalala sa mukha ni Tita Annie. Ano po Bitin ko sa pagsasalita. Nakakahiya naman kasing sabihing napasigaw ako dala ng masamang panaginip, kaya nagdahilan na lamang ako ng ibang bagay. Ano po kasi, nanonood po ako ng horror movies. Medyo na-carried away po ako sa mga horror scene kaya napapasigaw ako. Alibay ko. Ganun ba? O siya, halika na't kakain na ng hapunan. Umaroon ka na sa kusina. Opo tita, salamat po.
Agad naman akong sumunod kay tita at nakita kong nakaupo na sa hapag si Lola at si Adrian. Ako na lang pala ang hinihintay nila kaya sinundo na ako ni Tita Annie. Hindi ko rin namalayang gabi na kung hindi pa sinabi ni tita na maghahapunan na. Napasarap kasi ang tulog ko dahil medyo napagod din sa biyahe. Iho Emilio, umupo ka na. Nagluto ang tita mo ng masasarap na putahe kanina noong natutulog ka. Inutusan ko si Kadyo na bumili sa bayan ng mga karne para makapagluto ang Tita Annie mo. Mabanglitan niya ni Lola. Sino ho si Kadyo? Tanong ko. Nakalimutan mo na kaagad si Kuya Kadyo mo? Yung dati nating boy dito sa bahay. Diyan lang siya nakatira sa bahay niya malapit sa atin. Kapag minsan may gusto akong ipabili sa bayan ay nakikisuyo pa rin ako sa kanya. At binabayaran ko na lamang siya. Hindi na kasi yon nagtatrabaho dito dahil pinatigil na ng mga anak. Nakapagtapos na rin kasi ang mga yon. Nakakatuwa nga may mga asawa na rin ang iba sa kanila. Sa kwentong yon ni Lola ay naalala ko na si Kuya Kadyo. Oo nga pala iho, maiba ko. Bakit biglaan yata ang pagdalaw mo dito sa probinsya at nasaan si Naya? Bakit hindi mo siya sinama? Si Tita Annie ang nagsalita ng mga sandaling yon. I cleared my throat before answering Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila na wala na kami ni Naya. Iho, buling-baling sa akin ang atensyon ni Tita Annie. Ano po kasi tita? Wala na po kami. Ano? Gulat na sabi ni Lola. Bakit naman kayo naghiwalay apo? O sisa naman ni Lola? Nang mga sandaling yon, pigilan ko man ang sarili kong ibahagi sa kanilang nangyari ay hindi ko pa rin nagawa. I couldn't help but say the truth lalo na at si Lola na ang nagtatanong. At kilala niya na rin si Naya dahil naipakilala ko na rin ito sa kanya at sa kanila ni tita. She cheated on me, Lola. I was about to propose to her before the cheating incident happened. I was so lost and devastated dahil sa nangyari. Kaya nag-decide po muna akong umuwi dito sa probinsya. Nag-effort naman po ako para bumalik sa dati ko. Kung ano ang meron pero siya na lang po talaga ang may ayaw. Ang reason niya ay na fall out of love daw siya. Sinabi pa niya na isang araw nagising siya at na-realize niya na hindi na niya pala ako mahal at nakita niya ang pagmamahal na hinahanap niya sa ibang lalaki. I was about to cry in front of them habang nagkukwento Papa Dudut. Luckily I was able to compose myself at kinaya ko na kahit papaano na hindi magpa-apekto although nandun pa rin ang kirot at sakit. Tinignan ko sila isa-isa, si Lola, si Tita Annie at si Adrian. Kitang-kita ko ang simpatya sa mga mukha nila. Tumayo pa nga si tita to comfort me pagkatapos ay hinaplos ng taas-baba ang likod ko. I'm so sorry to hear that, iho. Hindi mo deserve ang lokohin at lalong hindi kanya deserve. Pasasaan pa't makakahanap ka rin ng babaeng magpapagaling sa sugat ng puso mo. Wika pa ni Tita Annie. Hayaan mo Kuya Emilio, babae lang yan. Makakahanap ka rin ng taong mas mamahalin ka. Sabi naman ni Adrian. Napangiti naman ako nang sabihin niya yon. Oo nga iho, gwapo ka. Sigurado akong maraming babae dyan ang magkakagusto sa'yo. Hindi kawalan ang Naya na yan. Ikaw ang totoong kawalan. Malas lang niya dahil pinakawalan niya ang isang katulad mo. Pambobola pa ni Lola. Hay nako. Thank you po sa inyo Lola, Tita Annie, Adrian. At least kahit papaano nailalabas ko ang sakit ng dibdib ko. Anyways, kumain na po tayo. Ang drama ko kasi masyado. Lumalamig na tuloy ang pagkain. Natatawa ko namang sabi at nagsimula na nga kaming kumain. Oo nga pala iho. Pasensya na. May tanong ko lang. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa paghihiwalay ninyo ni Naya?
Biglang tanong ni Lola sa kalagitnaan ng pagkain. Hindi pa po la. Wala po akong balak sabihin sa kanila. Ang totoo po niyan ay kayo ang unang nakaalam ng tungkol sa breakup namin ni Naya. Maging kina Ate Chat at Kuya Danilo ay hindi ko rin po sinasabi. Sagot ko. Ganon ba? Kailan mo balak sabihin sa kanila? Sigurado ako na magtatanong din sila tungkol sa girlfriend mo kapag napapansin nilang hindi mo na siya sinasama sa mga gatherings. Wika pa nito. Hindi ko rin po alam la. Blanco po ako ngayon. Uncertain pa po ako sa lahat ng bagay. But I know, darating din ako sa panahon na yan. O sige iho, ikaw ang bahala. Panapos ni Lola sa usapan namin yon. Papadudot ng gabing yon, pagkatapos kumain ay nagpresenta akong maghugas ng pinggan. Pinigilan pa ako ni Tita Annie na huwag na raw magpahinga na lamang daw ako dahil bisita daw nila ako. Ang sabi ko naman ay hindi nila ako bisita at minsan ko lang namang gawin yon. Kaya sana'y payagan na nila ako. Dahil sa patuloy kong pag-iit na ako nang maghuhugas ng plato ng gabing yon, napilitan na lamang si Tita Annie at wala siyang nagawa. Sa sink habang naghuhugas ng pinggan ay napansin ko na may salaming bintana sa aking harapan kung saan kapag tumingin ka ay matatanaw ang labas. Madilim na ngunit may maaaninag pa rin namang kaunting liwanag na magmumula sa mga lamppost. Habang abala ako sa pagbabanlaw ng mga hinugasan ay hindi sinasadyang napadungaw ako sa labas. At mula roon ay nakakita ako ng isang figura ng babaeng nakaputi. Sa takot ay napakusot ako ng aking mga mata. At katakatakang bigla na lamang yung nawala. Ngunit hindi pa roon natapos ang eksenang nakapanghihilakbot papadudot. Maniwala kayo sa hindi, matapos noon segundo lang ay nakadama naman ako ng malamig na hininga sa aking kanang tenga. At dinig na dinig ko sa mahina at makapanindig balahibong boses ang pagsambit ng kung sino ng pangalan ko. Emilio. Sambit ng mahina at nakakatakot na tinig. Agad akong napalingon para tingnan kung tinawag ba ako ni Tita Annie o di kaya ni Lola, ngunit wala naman sila sa kusina. Pagkatapos namin kumain ay agad silang pumunta sa sala para manood ng TV at magpaantok. Sure din naman ako na hindi isa sa kanila ang nagbabanggit ng pangalan ko, ngunit ginusto ko pa ring lumingon para makumpirma ko na hindi ngayon sila. Nang gabing yon, para maiwasan ang takot na nararamdaman, ay nagdasal ako sa Panginoon na sana ay matigil na ang kababalaghan na nararanasan ko. Thank God naging payapa ang tulog ko that night. Not until may isang beses na hirap akong makatulog. Nagawa ko na yata ang lahat ng pwesto pero hindi pa rin ako dinadapuan ng antok. Pagod na ang katawan ko, ngunit ang diwa ko ay gising na gising pa rin, papadudot. When I was about to get my comfort and a good night's sleep, I heard a creepy giggled. Nang dahil doon ay muli kong idinilat ang aking mga mata na pinagsisihan ko in the end. Nakita ko na naman kasi ang babae na kabistidang puti na may mantsa ng dugo. She's looking at me directly, wearing her creepy smile. Dahil sa sobrang takot ay hindi ko na napigilang tumakbo palabas ng kwarto, bitbit ang aking kumot. Gusto ko sanang katukin si Adrian sa kwarto niya para doon makitulog pero mas nanaig sa akin ang hiya. Kahit na natatakot na ako. Baka tanungin niya rin kung bakit out of nowhere ay ginusto kong matulog sa kwarto niya. Nakakahiya namang aminin na dahil sa multo kaya ako makikitulog sa ibang kwarto. Nang dahil doon ay hindi na ako bumalik pa sa kwarto at sa sala na lamang natulog habang nakatalakbong ng kumot. Kinabukasan ay nagising ako ng mas maaga kina Lola at Tita Annie
Kaya't nagpa siya na lamang akong magluto ng agahan para pagising nila ay may makakain na. Mabuti na ring nauna akong nagising dahil kung maabutan nila akong natutulog sa sala, tiyak na uusisain nila ang dahilan kung bakit doon ako nagpalipas ng gabi. Anong sasabihin ko? Na may nagpapakita sa aking multo at natatakot ako? Maniniwala kaya sila? Malamang ay hindi na papadudot. Dahil sa mga kababalaghang nararanasan sa ilang linggo ng pamamalagi ko sa bahay ni Lola, ay hindi ko na maiwasang mag-isip na baka may multo nga doon. Nang minsang makita ko si Adrian na nakaupo sa sala at nanonood ng anime, ay tinabihan ko siya at kinausap bago tanungin ang diretsahan. Adrian, may tanong ako sa iyo. Wika ko. Ano po yun, Kuya Emilio? Tugon niya. I want you to answer my question as honest as you can. Litanya ko bago tuluyang magtanong. Ano bang itatanong mo, kuya? May multo ba dito? Napansin kong nanlaki ang mga mata ni Adrian sa mga tanong ko. Hindi man niya aminin, alam kong nagulat siya. Bakit mo naman natanong, kuya? Marami na kasi akong nararamdamang kakaiba dito sa bahay. Palagi may nagpapakita sa aking babaeng nakaputi at may mantsa ng dugo ang damit niya. Galit na galit siya at hindi ko alam kung bakit. Hindi ako sure kung tama ba ako at minsan iniisip ko na baka namamalikmata lamang ako. Pero minsan din may mind tells me na dapat kong paniwalaan ang mga nakikita ko. Mahaba ang salaysay ko sa kanya. Ibig mong sabihin, kuya, nakita mo na rin yung babae na yon? Tanong ni Adrian sa akin. Bakit, nakita mo na rin ba siya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko naman pabalik sa kanya. Minsan ko na rin siyang nakita, kuya. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo nung una nandito ka sa bahay? Doon sa kwartong tinutulugan mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na magdasal ka? Binalikan ko sa aking memorya ang sinabi niya at nang maalala ko yon, ay tinanong ko siya kung anong meron sa sinabi niyang yon. Sinabi ko yon dahil doon pinuwesto ni Lola ang mga antigo niyang gamit na binili niya bago pa mamatay si Lolo. Anong gamit? Tanong ko. Yung salamin at mga life-size na babasaging figurine niya. Sagot niya. Ha? Ano namang connection nun sa pinag-uusapan natin? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga sasabihin ko, kuya, pero simula nung binili ni Lola ang mga yon sa isang antique store, nagsimula na rin akong makiramdam ng mga kakaiba dito sa bahay. At yung sinasabi mong babae, na nakita ko na rin yon. Minsan ay hindi ko na lang pinapansin. Kaya rin kita sinabihan na magdasal ka dahil nung may isang beses na natulog ako sa kwarto na yon, nandun ang mga antigong gamit na yun na naginip ako ng masama. Yung babaeng nakaputi, nakadagan siya sa akin. Galit na galit siya. Kung paano mo dinescribe sa akin ang babaeng nakita mo ay ganun din ang nakita ko, kuya. Mabuti na lang at nakagalaw ako. Pagkagising ko, nagdasal ako. Nang makatulog ulit ako ay hindi ko na ulit napanaginipan ng babae. Kaya para sa akin ay effective ang pagdarasal. Napahimas ako sa aking magkabilang braso dahil sa labis na kilabot nang ikuwento ni Adrian ang lahat ng yon sa akin. Tanghaling tapat ngunit gano'n na lamang ang kilabot na naramdaman ko. Sabayan pa ng malamig na hanging ibinubuga ng aircon. Bakit hindi mo sinasabi kay Lola Senyang ang tungkol dyan o kay Tita Ani mo? Bakit? Tanong ko. Sinabi ko na yung kay mama, Kuya Emilio. Ang sabi niya sa akin, huwag ko na lang daw pansinin ang mga nakikita ko. Bata pa raw sila, ay kasiyahan na ni Lola ang mangolekta ng mga antigong gamit. Kaya ayaw daw ni mama na pigilan ang kaligayahan ni Lola. Mabuti nga't yung iba niya pang koleksyon na mga vase, mga santo at kung ano-ano pang antigo ay nilagay na nila sa attic ng bahay. Kinikilabutan din kasi ako sa mga yun eh. Sabi mo nasabi mo na kay Tita Ani ang tungkol sa babaeng nakita mo. At pinayuhan kanyang wag mo na lang pansinin.
Ibig sabihin ba nun minsan na rin yung nakita ni Tita Annie? Curious kong tanong sa aking pinsan. Hindi ko alam. Hindi na rin ako nag-usisa pa, kuya. Kaya nga minsan mas gusto ko na lang magkulong sa sarili kong kwarto kaysa nandito sa labas dahil baka mamaya makita ko na naman yung babaeng yun. Natapos ang usapan naming magpinsan na parang ang labo at hindi pa rin klaro sa akin na mga bagay-bagay. Ayon kay Adrian, simula nang bilhin ni Lola ang mga antigong gamit na yon ay nagsimula nang magpakita ang babaeng nakikita ko ng ilang beses na ring nakita ng pinsang ko na si Adrian Papadudut. Ilang araw makalipas ang huling kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Lola ay nagpa siya na akong bumalik ng Maynila dahil hindi ko alam kung kakayanin ko pa na makaranas ng nakakakilabot na bagay. Bago umalis ay gusto ko sanang kausapin si Tita Annie at Lola Senyang tungkol sa mga kababalaghang yon. Ngunit minabuti kong wag na lang. Naalala ko kasi ang sinabi ni Adrian na sinabi sa kanya ng kanyang ina. Kasiyahan ng lola mo ang mangolekta ng mga antigong gamit, kaya hayaan mo na lang at hayaan na lang natin siya sa kanyang kaligayahan. Nang dahil doon, minabuti kong kami na lang ni Adrian ang nakakaalam ng tungkol sa mga kababalaghang nangyari sa bahay, or maybe may alam din sina Lola at Tita pero hindi lang sinasabi o pinapansin. Ano't ano pa man, isa yon sa mga bagay na hindi ko na ulit gugustuhing maranasan. Hanggang dito na lamang po muna ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabasa at paglalaan ng oras. Sana po'y huwag kayong magsawa na magbasa ng liham ng bawat letter sender dahil malaki po ang naitutulong ninyo upang maihatid ang mga kwento na hindi namin kayang isalaysay ng harapan sa mga taong malalapit sa amin. At least, through your program, we're able to say everything we want na mayroong nakikinig. Oo nga pala, Papa Dudut, kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob at medyo naka-move on na, itatry ko pong isulat ang love story ko at heartbreak ko sa aking ex-girlfriend na si Naya. Yon ay kung kakayanin ko pong isulat yon. Bago ko nga pala tapusin ang liham na ito, may gusto lang po akong itanong sa mga listeners ninyo, Papa Dudut. Sa tingin ninyo may koneksyon nga kaya ang babaeng nagpapakita sa bahay ni Lola sa mga antigong gamit na nabili niya? Muli maraming salamat po, Papa Dudut. Yours truly, Emilio. Maraming salamat, Emilio, sa pagbabahagi ng iyong kwento dahil hindi ka nagdalawang isip na mag-share sa aking programa tungkol sa iyong na-experience na kababalaghan. I hope na matigil na ang pagpaparamdam ng babaeng multo sa bahay ng iyong lola nang sa ganon, sa susunod mong pagbisita roon ay payapa na ang iyong magiging pagtulog. At dalangin ko rin na maghilom na ang sugat sa iyong puso at mahanap mo na ang tunay na mamahalin ka at mamahalin mo. Asahan ko ang pagpapadala mo ng liham pag-ibig na naglalaman ng iyong masaya at masakit na karanasan. Muli magandang gabi, Emilio, at sa ating mga tagapakinig. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po ay suportahan niyo po yung aming Gian Gianna Vlogs. Yan po yung aming family vlogs, no? At yung aming pong Kaistorya Horror YouTube channel. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.